Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We now begin reading Diary Entry 1201. I feel so unwell here, however, that I am obliged to stay in bed. I feel strange sharp pains all through my chest. I cannot even move my hand. One night, I had to lie quite motionless, as it seemed to me that if I budged, everything in my lungs would tear. The night was endless. I united myself to Jesus crucified, and I implored the Heavenly Father on behalf of sinners. It is said that maladies of the lungs do not cause such sharp pains, but I suffer these sharp pains constantly. My health has deteriorated so much here that I must remain in bed. And Sister Anne, probably Sister Helen, says I will not improve because the climate of Rabka is not good for every sick person. Napakasama ng pakiramdam ko dito. Gayunpaman, na naobliga akong manatili sa kama. Nakakaramdam ako ng kakaibang matinding kirot sa aking buong dibdib ni hindi ko maigalaw ang kamay ko. Isang gabi, kinailangan kong humiga nang hindi gumagalaw dahil sa palagay ko ay mapupunit ang lahat ng nasa baga ko. Ang gabi ay walang katapusan. Ipinagkaisa ko ang aking sarili kay Jesus na nakapako sa krus at nagsumamo ako sa Ama sa langit para sa mga makasalanan. Sinasabi na ang mga sakit sa baga ay hindi nagdudulot ng ganoon katinding pananakit. Ngunit palagi akong nagdurusa sa mga matinding sakit na ito. Ang aking kalusugan ay lumala ng husto dito, kaya kailangan kong manatiling nakahiga. At Sister Anne, malamang na si Sister Helen, ay nagsabi na hindi ako bubuti dahil ang klima ng Rabka ay hindi mabuti para sa bawat taong may sakit. The sufferings of Faustina continues. Again, nasa Rabka na siya, no? Isang lugar ito sa Poland. I search for that place for the climate. At during this time of the year, no, July to August, ito yung peak niya no? Sa climate niya, ito yung peak. Ang average nito ay 71 degrees Fahrenheit or nasa mga 20 degrees Celsius. So it's 72 degrees Fahrenheit or so during the day, ito no? Mga around ito yung buong araw niya. So, comfortable pag alas 4 ng hapon. Pero hanggang alas 8 ng gabi. From 12 p.m., comfortable lang. Okay pa naman, no? But we do not know siguro yung isang particular place na where Faustina was. Siguro mataas, mabundok, ganun, ano? Kaya, ano siya, hirap. Nagpapatuloy ang kanyang paghihirap. Physical pains, no, in particular. Yung mga unang bahagi ng buhay ni Faustina sa loob ng kumbento ay more on emotional, psychological, and kung may physical pain man, ito ay yung pagod sa pagtatrabaho. But it was more on bullying, so emotional yan, at saka psychological yung kanyang mga pains nung earlier part of her life in the convent. So ngayon nasa dulo na siya ng buhay niya. Ang pains niya mapapansin nyo ay physical na.
related to her disease. Again, for those who are new, si Faustina po suffered tuberculosis, and during that time, that disease had no cure. Wala pa siyang gamot talaga, no? Hindi pa siya na hahanapan ng lunas. So, it was only yung mga bed rest lang talaga ang pwede nilang gawin. Merong mga iniinom na gamot, pero hindi yun talaga yung gamot para sa tuberculosis na nadiskubre ng ito na, no, itong panahon na natin. So, walang DOTS nun, no, yung dots na tinatawag, at walang management. Ngayon kasi kahit may tuberculosis ka, pwedeng i-manage yan sa bahay, pupunta ka sa RHU, hingi ka ng gamot, may available na gamutan for 6 months, and you'll be good. May mga kilala ko, in fact, my father, he had tuberculosis, pero gumaling naman siya doon, kaya lang, actually, yung kinamatay niya is cancer of the lungs na. Pero yung management ngayon ng tuberculosis, mataas naman na yung no, rate noong recovery. Maganda na yung natin ngayon, no, yung figures dun sa number ng mga gumagaling. So, hindi pinalad si Faustina ng mga panahon na yon, no? Wala pa, hindi pa naiimbento na ang ng gamot. Kaya, she really suffered a lot. Pero kakaiba kasi ang sabi nga niya, di naman daw mga ganong may sakit. Di naman daw ganun ang nararanasan. So, I suspect that maybe Faustina was also suffering from cancer. No? Pwedeng ganun din siguro, no? Kasi may kakaibang pain. I do not know, no? Hindi po ito, no? Hindi valid yung aking sinasabi. Iniisip ko lang na baka she actually was suffering of cancer already, no? Because of that pain. We do not know. Hindi ko alam. But, kung ano man ang pinagdaan ng sakit ni Faustina, sa description niya dito, no? Everything in my lungs would tear, no? Parang mapupunit lahat, asambagan niya. So, siguro yung hinga niya dito, antindi rin, yung hirap na hirap ng paghinga. Tapos hindi naman siya makakilos, motionless siya eh. I had to like quite motionless, hindi niya maigalaw yung kamay niya. So, talagang kailangan lang niyang tiisin. Ganun lang ang kinaya niyang gawin ng mga time na yan. Tataka ka, bakit siya dinala doon, sa Rabka? Gayong, yun nga yung, yun nga yung kalagayan niya. And, matatandaan niyo, siya mismo, no, gustong gusto na niyang malipat doon. We should also take note that Faustina is a visionary. And, she knew what would happen. So, yung pagpunta niya sa Rabka, alam niya kung ano mangyayari sa kanyang kalusugan. Tapos sabi niya, no, gustong-gusto na niya at once. She would like to be transferred there at once. So, 1 week ahead of the schedule, August yung schedule kasi na 1 week ahead of that schedule, she was already there. And everyone in the convent welcomed her. And siya naman, kasi nga, she was not feeling good, no? Hindi siya ganun kasaya. Yung expression niya, yung mukha niya, hindi siya ganun kasaya because of that pain. Again, what did she do? She united her sufferings to the sufferings of Jesus crucified. So you will notice, constant siya dyan, consistent siya. Bagamat may nararanasan siyang pain, ang ginagawa niya, instead of complaining, instead of yung moaning, kasi nga sa pains, no? Instead of uh, feeling very depressed, so instead of feeling depressed, ay pinagkakaisa lang niya, no? Yung kanyang pains sa
Jesus na nakapako sa krus. And then again, hihilingin niya sa Ama na yung kanyang mga sufferings ay iniaalay niya para sa mga makasalanan. So may pinatutunguhan ang kanyang sakit. Hindi siya naghihirap para lang sa wala. No, alam niya yung purpose. Alam niya ang pwedeng gawin niya para sa mga makasalanan. Sino ba sa atin yung gugustuhin na mag-suffer? Gugustuhin na magkahirap-hirap? Palagay ko, wala, no? Kasi kahit nga ako, I would ask for healing. Immediately, pag naranasan ko na or something wrong in my body, talagang I would already try to heal myself, no? Iinom ako ng mga herbs, no? Mga herbal tea, magkakain ako ng maayos. Gagawin ko talaga lahat para bumuti ang kalagayan ko. And then I will ask for God to heal me hanggang pagtulog yun. So before I sleep, alam niyo yung ginagawa ko, I would visualize myself filled with very bright light, white light, no? Ito yung liwanag na galing sa Panginoon. And I would focus on the body part or organ na affected. So, kung masakit ang masakit ang, halimbawa, yung paa ko, example lang yun, ano? Yung kasukasuan ko, halimbawa, masakit, then I would focus that light, no? I would imagine that bright light coming from the Lord Jesus, feeling that part of my body, ini-envelope, para, for the healing purpose, no? Ano lang, visualizing yun sa pagtulog para hanggang sa nakatulog na ako, nandun pa rin siya. So parang alam niyo yung natutulog ako pero may nagaganap sa katawan ko. May nagtatrabaho that the Lord Jesus through His angels, through His saints, no, are working for the healing of that part of my body. You can do that, no? Kasi po talagang effective yan. Sa akin, effective yan. So pagising, may reduction ng pain, pero mabilis, no? Hindi agad-agad, no? Not instantaneous, but alam niyo yung mga sakit ko, sa totoo lang. Because of the things that I do, no? Yung prayers, yung lifestyle change, no? Yung pagsunod sa diet, ganun. Alam niyo, mabilis na yung progress, mas mabilis kaysa doon sa result ng mga laboratory. Hindi siya, there was only one instance na humiling siya ng kagalingan at yun yung ginamit niya yung prayer sa 1089 na Diary 1089 na let your pure and healthy blood circulate in my ailing organism. No, yun. Visualization din yun eh. Yung ginawa niya na yan. Pure and healthy blood of Jesus circulating in every part of her body. That was only the time na hiningi niya yung kagalingan. Pero for many instances, talagang titiisin lang niya, and what she would do is, aside from prayer, she would offer or she would unite her sufferings to the sufferings of Jesus and then offer all these pains for the sinners. Ganun yung sa kanya. So sa akin, baliktad. Kasi I would ask for healing so that I could save more souls. Pareho lang, di ba? Nakita niyo yung objective siya, titiisan niya yung sakit. Ako naman, I would like to be healed so that I could serve better. Kasi although I believe that having those diseases, halimbawa na yung pain ay makakatulong sa pagliligtas ng mga kasalanan, but sa akin, pareho din naman ng interest. I would like to get well so that I could serve people. Imagine, paano naman ako lalabas naman sa community kung ako'y may sakit? Paano naman ang mga corporal works of mercy? Paano ako makakapagbigay ng mga formation series? Paano gagawin ang mga bagay, no, na makakapaglingkod sa aking kapwa, sa mga kaluluwa kung ako'y may sakit? So,
Again, nakakatulong yung pagkakaroon natin ng sakit at iaalay mo 'to sa Panginoon. But for me, hindi ano sa'kin yun ano, hindi siguro para sa akin kasi nasa labas ako, eh. Hindi ako katulad ni Faustina, nasa loob ng kumbento, hindi naman siya nakakalabas, hindi siya nakaka-integrate sa community talaga. So, gano'n ang puwedeng gawin. Gano'n din sa mga nasa loob ng mga nasa hermitage 'no, yung mga talagang secluded life, yung mga, ah, what they call this, yung ascetics 'no, asceticism ang sinusunod, yun talaga po ay, offering ang puwedeng gawin. But for us, nasa outside world tayo 'no, tayo ay naka-integrate sa ating pamilya, sa community, it would always be better for us to be healed. And the purpose is the same on behalf of the sinners. We would like to be healed on behalf of the sinners. But, of course, lahat tayo nagkakasakit. Walang tao na hindi nagkasakit. I don't believe that any single person ay maliligtas sa sakit, disease, no? One way or another. Pwedeng healthy ka, pero paminsan-minsan, magkakalagnat ka, uubuhin ka. Those are natural na magkakasakit tayo. Hindi lahat tayo mamamatay sa cancer, hindi tayo lahat mababalian ng buto, hindi lahat gano'n. No, but then, lahat tayo dadaan sa pain. Hindi pwedeng hindi makaranas ng sakit ang bawat tao. Physical pain, ano, whatever it is. Pwedeng nadapa ka, may pain yun, no? So, iba-iba ang level ng pain. Pero kung ano man ang daanan nating pain, welcome that pain.